Kumusta kayo mga master? Magandang umaga. Nandito ako ngayon sa pakuanan ko. Ang pakuan natin ngayon, medyo marami ng bunga ngayon mga master. So, ngayon ang gagawin natin, ako mga master, mag-pollinate ako nung ibang mga bulaklak na bumuka ngayong umaga. So, pag sinabing pollination mga master, yan yung pagsasama or yung pagkikita ng pollen ng bulaklak, nung magkaibang bulaklak. Ang tinutukoy dito na magkaibang bulaklak mga master, yung bulaklak na babae at lalaki. Hindi bulaklak na yung magkaibang halaman. Bulaklak ng isang halaman na yung uri ay babae tsaka lalaki. Bago ko ituloy mga master, maraming paraan ng pag-pollinate. Yung mga paraan na yan ay kagaya nung hand pollination or yung imamanual natin. Pipitas tayo ng bulaklak na lalaking bulaklak ang tinutukoy ko mga master. Tapos ipapahid natin yung lalaking bulaklak doon sa babaeng bulaklak para magsama yung pollen nun. Meron din namang mga master, yung pollination na insekto, yung nagdadala ng pollen galing doon sa lalaking bulaklak papunta doon sa babaeng bulaklak. Meron din na hangin mismo yung nagdadala ng mga pollen doon sa bunga. So ngayon unahin natin yung hand pollination. Hanap tayo ng dito mga master. Hanap tayo ng bulaklak. Pag sinabing babaeng bulaklak, kahit anong halaman, yan yung bulaklak na may kaakibat na bunga. Ito, kagaya nito. Yan, babaeng bulaklak yan. Tapos yung lalaking bulaklak, itong isa na to. Ito. Ngayon sa hand pollination na tinatawag, pipitas tayo ng isa sa bulaklak na yan. Ang pipitasin natin mga master, lalaking bulaklak lang. Ngayon yung pollen mga master, ito yun yung pollen na tinatawag. Pinapahid ko lang yung daliri ko dyan sa mismong bulaklak. Iyan, may mga parang maliliit na na parte ng bulaklak na dumikit sa daliri ko. Yan yung yan yung pollen. So, kailangan lang natin na ipahid itong lalaking bulaklak na to dito sa babaeng bulaklak. So, ganun lang kasimple mga master. Ganun lang kasimple mag hand pollinate. Pollination na gawa ng mga insekto. Yan na mismo. Itong klase ng honeybee na to, ito yung yan yung liguan. Yan yung kinoculture. Ito. Yan may nakadikit sa may paa niya. Yan yung iuuwi nila doon sa mismong bahay nila pagdating doon mga master. Papasok yan nila doon sa butas kung nakikita nyo yung honey. Kung saan kinukuha yung honey, nandoon yan. Yan mismo yung nagiging honey mga master, yung nakita nyo na nakadikit doon sa paa ng bubuyog. Solid pa yan siya ngayon kasi nga galing pa dyan sa bulaklak. Sa ilang araw na nandoon yun, nalulusaw yun mga master.
Yun na yung nagiging honey. So balik tayo dito sa pag-pollinate. So yun, nakita nyo yung bubuyog. Palipat-lipat galing dyan sa bulaklak na lalaki papunta sa bulaklak na babae. Napopollinate na yun bawat bulaklak na nadadapuan nila. Kasi nga nandun yung mga pollen ng bulaklak na lalaki, dumidikit na yun doon sa bawat paanong mga bubuyog. So yung sumunod ay yung hangin. Ang magandang example dito mga master, yung palay. Kung nakakita na kayo ng bulaklak ng palay. Or yung mais. Nakikita ninyo yung mais, yung bunga nun nasa kalagitnaan banda ng puno. Tapos yung bulaklak nun nandoon sa pinakadulo ng puno. So ang kailangan lang ng mais, konting hangin para gumalaw yung puno niya, malaglag yung mga pollen papunta doon sa bunga. So yun yung isa pang klase ng pag-pollinate. Actually, ang inano lang naman dito sa pag-pollinate para mabilis mabuo yung buto. Ganun lang kasimple yung paliwanag nung pag-pollinate mga master. Ito. Ayan. Yan yung mga bunga ng pakwan ko ngayon. Ito, hindi na ako nakapag-pollinate dito mga master kasi nga medyo busy tayo. Inano ko na lang to, inaasa ko na lang sa mga bubuyog. So sa ganong paraan, may kondisyon yun. Dapat alam ninyo kung kailan sila nandyan sa halaman natin, yung mga bubuyog na yan. Ang oras ngayon ay mag-aalas 7 ng umaga. So nakita ninyo, active sila. Or yung nandito sila, kumakain sila ngayon dito sa pakwanan ko. So ang kondisyon na tinutukoy ko mga master, ganitong oras, huwag kayong mag-spray ng insecticide or kung ano pa mang klase ng pang-spray na makaka-apekto doon sa mga pollinator. So yung mga bubuyog na yan, mga pollinator yan sila. Kapag nag-spray kayo ng ganitong oras, mabubulabog yung mga yan. Wala kayo makikitang bubuyog dito. So ibig sabihin, walang mangyayaring pollination dito sa mga bulaklak ng pakwan. Sa ano pa lang mga master, pagbili ninyo ng insecticide, makikita nyo doon sa mismong packaging nung insecticide, may nakalagay doon, do not use when the pollinator is active. So yun din yun yung ibig sabihin. Napaka-importante ng mga bubuyog sa mga halaman natin. Kaya wag nating isipin na ano yan sila, peste. Katulong natin yan sila sa bawat araw na nandyan sila sa ating mga halaman. Shout out sa 226 na subscriber natin sa YouTube. Thank you sa suporta ninyo mga master. Sa FB page natin, sa mga followers natin dyan. Salamat po sa walang sawang suporta ninyo. Shoutout din kay Ma'am Lolita McGovern from Australia. Laging nakaantabay ito sa atin. Thank you so much po sa pag-comment, sa panonood, ma'am. Sa lahat ng natin dyan, mga kamaster natin. Muli nagpapasalamat ako sa inyong lahat.